Gongyu, Kim Soyun at Lee Minho. Ilan lang yan sa mga prominenteng Korean actor sa taong kasalukuyan. Ating talakayin ang K-drama series na Startup, kung saan ang balangkas ng kwento ay umiikot sa mundo ng entrepreneurship. This is the real video at tune in ka lang dyan hanggang sa dulo ng video. Let's go! Nakuha ng binata ang loob ni Miss Choi, kung kaya nagmagandang loob ito na sa kanyang bahay na lang muna ito tuluyang tumira. Inilahad ni Miss Choi sa binata ang sitwasyon ng kanyang mga apo. Sila ay tuluyang naghiwalay ng landas dahil na rin sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Hiniling ng matanda na sulatan ng binata si Dalmi dahil batid niyang matutuwa ang kanyang apo. Si Injay, ang kanyang nakatatandang kapatid lamang, ang tanging naging malapit na kaibigan nito hanggang sa kanilang paglaki. Sinunod naman ni Ji Pyong ang kahilingan ni Miss Choi. Gumamit siya ng pangalang Nam Do-san at sa tagpong ito nagsimula ang kanilang pagsusulatan sa isa't isa. Sobrang galak ni Dalmi sa tuwing nakakatanggap ng sulat kay Nam Do-san. Agad naman din siyang sumasagot sa mga sulat at ipinagpapaalam niya din ito sa kanyang ama. Sa kabila ng pinagdadaanan nila sa pamilya, may mga pagkakataon pa ring nagkakasama ang magkapatid na Dalmi at Injay. Dito ay naikwento ni Dalmi kay Injay ang palitan nila ng sulat ni Nam Do-san. Sobrang saya ng pag-uusap ng magkapatid sa mga oras na iyon. Hanggang sa ipinagtapat ni Injay na ang kanilang ina ay nakatakda ng ikasal sa bago niyang mapapangasawa. Lubos na ikinagalit ito ni Dalmi dahil hindi niya man lang ipinaglaban ang kanilang ama sa kanilang ina. Aniya, nagtatrabaho ng mabuti ang kanilang ama upang maayos muli ang kanilang pamilya. Sa mga sandaling iyon, sinabi rin ni Injay na sila ay lilipad na papuntang US kasama ang mayamang mapapangasawa ng kanilang ina. Ipinaalam niya din kay Dalmi na ang pangalan niya na So Injay ay pinalitan niya na ng Won Injay. Dahil dito, tuluyang sumabog ang emosyon ni Dalmi dahilan ng tuluyang pagkakagalit nilang magkapatid. Sa kasalukuyang panahon ng mga unang tagpo ng kwento, matatandaang si Won Injay ang speaker sa conference hall at si So Dalmi naman ang audience member na nagtanong dito. Nang matapos ang relay lecture, nagkasamang muli ang magkapatid sa mahabang panahon. Inamin ni Dalmi kay Injay na gusto nitong magtayo ng kanyang negosyo. Bukod dito, ipinagmalaki niyang siya ay may kasosyong matalino at magaling na tutulong sa kanya. Ito ay si Nam Do-san. Agad naman itong natandaan ni Injay dahil na rin na siya ang palaging bukang bibig nito na sumusulat sa kanya. Inimbitahan niya si Dalmi sa gaganaping networking event na makatutulong sa kanyang business idea. Dagdag pa nito na isama niya sa event si Nam Do-san. Biglang natigilan si Dalmi nang sabihin iyon ng kanyang kapatid. Di nagtagal ay inamin din sa kanya ni Injay na batid nito na pawangkathang isip lamang niya si Nam Do-san. Minaliit niya ang kasalukuyang katayuan ng kapatid. Lubos itong nagpapasalamat sa kanya at sinabing tama ang kanyang naging desisyon sa buhay. Sakay ng kanyang magarang sasakyan, hinarang ni Dalmi si Injay. Lakas loob ito at nagwikang siya ay dadalo sa networking event at isasama niya si Nam Do-san. At tuluyan na ngang naghiwalay ng landas ang magkapatid. Naging mabilis ang mga pangyayari kay Dalmi kung kaya't
nasabi niya ito kay Injay. Alam niya sa sarili na hindi niya pa talaga nakikita si Nam Do-san. Sinearch niya ang pangalan nito sa mga social media at nagmistulang baliw sa kakatawa sa loob ng bus stop. Sa di kalayuan ay namataan siya ni Han Ji-pyong na nakasakay sa kanyang magarang kotse. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung ano nga ba talagang nangyayari sa dalaga. Sinundan ni Han Ji-pyong ang kinaroroonan ni Su Dal-mi. Nasaksiyan niya ang tunay na kalagayan nito. Siya ay kasama ni Miss Choi at magkatuwang silang nagpapatakbo ng food van nito. Hindi naging maganda sa pakiramdam niya ang kinahinatnan ng maglola. Muling nagbalik tanaw ang kwento 15 years ago. Ang binatang si Han Ji-pyong ay nagka-canvas ng apartment na kanyang mauupahan. Napalago niya ang kanyang kapital sa pagtitrade ng stocks gamit ang account sa bangko ni Miss Choi. Laking gulat nito nang i-withdraw niya na ang pera niya ay wala ng laman. Tuluyan na ngang ipinaklose ni Miss Choi ang kanyang account sa bangko. Laking pagkamangha nito na ang dati niyang 8 milyong won ay naging 80 milyon na sa kanyang bank book. Labis ang pasasalamat nito sa bank teller dahil sa laki ng naging interes nito. Sumagot ang bank teller na ang malaking parte ng kinita nito ay nanggaling sa pagtitrade ng mga stocks. Biglang sumagi sa isip ni Miss Choi na ang may kagagawan nito ay si Han Ji-pyong. Pagkayari nitong umuwi sa kanyang shop ay naroroon ang ama nila Injay at Dalmi na kanyang anak. Inabutan niya ito ng malaking halaga ng pera. Batid ni Miss Choi na malaki ang pagkakautang nito sa bangko dahil na rin sa inutang niya sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Mariin itong tinanggihan ng kanyang anak ngunit nagpumilit si Miss Choi na kunin niya ito. Aniya, hindi ito bigay, bagkus ituring niya itong investment at ang kapalit nito ay ang shares niya sa kumpanya. Maluwag itong tinanggap ng kanyang anak at nagpasalamat sa ina. Pagkaabot ng pera sa kanya ay nagmamadali itong umalis dahil may importanteng bagay siyang gagawin. Nakita ang lahat ito ni Han Ji-pyong. Inakala niyang ang lahat ng perang pinaghirapan niya sa stocks ay tuluyan ng naglaho. Galit ang nararamdaman nito kay Miss Choi ng mga oras ding iyon. Habang tinatahak ng ama ni Dalmi ang kanyang paroroonan, sa kanyang lubos na pagmamadali, aksidente siyang nabundol ng rumaragasang sasakyan. Hindi niya alintana ang dugo na dumadaloy sa kanyang ulo. Agad-agad na bumaba ang driver ng sasakyan at nagpumilit itong isugod siya sa malapit na ospital. Tumanggi ito sa alok ng driver at sinabing mabuti naman ang kaniyang kalagayan. Di niya alintana ang tunay na kalagayan dahil na rin sa mahalagang bagay na kanyang gagawin. Nagpatuloy pa rin ito sa kanyang paroroonan. Pagpasok niya sa isang conference room ay naghihintay na sa kanya ang mga posibleng investor ng kumpanya. Napansin ng isa sa kanila na tila wala ito sa kondisyon at ipagpaliban na muna nila ang kanyang presentation. Ngunit nagpumilit ito na ilatag ang kanyang business idea at ipresent ito sa kanyang mga investors. Naging mainit ang talakayan sa loob ng conference room. Napansin niyang nangangatog ang kanyang kamay dahil na rin siguro sa pagkakabangga sa kanya ng sasakyan. Hindi niya alintana ito at matagumpay niyang naitawid ang negosasyon sa pagitan ng mga investors. Lubos ang kanyang kasiyahan nang makuha niya ang approval ng lahat ng kanyang investors. Sinugod ni Han Ji-pyong si Miss Choi sa kanyang shop. Masasakit na salita ang sinabi nito sa matanda. Sinabi nito na nakita niya na
ibinigay niya ang pera sa kanyang anak. Aniya, siya ang nagpakahirap na palaguin ng pera sa loob ng 1 taon. Hindi niya dapat ginawa yon sa kanya. Labis-labis ang galit nito sa matanda at sinabing ibalik niya ang kanyang pera. Agad-agad na pumasok sa shop si Miss Choi at kinuha ang supot ng pera. Ibinalik nito na buong buo ang pera ng binata. Sa tagpong iyon ay nagilty si Han Ji-pyong at tuluyan ng lumayo sa matanda. Sa waiting area ng bus stop ay nadatnan ni Miss Choi si Han Ji-pyong na nag-aabang ng bus. Dito ay inabutan niya ng sapatos ang binata na kanyang masusuot. Sa kabila ng ginawa nito sa kanya ay mabuting loob pa rin ang ipinakita nito sa binata. Tila sumabog ang emosyon ni Han Ji-pyong at lubos na nagpasalamat sa nagawa sa kanya ng matanda. Dito ay tuluyan na silang naghiwalay ng landas. Habang pauwi na ang ama ni Dalmi, sa loob ng bus ay mistulang hindi niya na makontrol ang kanyang buong katawan. Patuloy itong nahihilo at apektado na rin ang kanyang pananalita dahil na rin sa matinding pangangatog. Hindi na siya naitakbo pa ng ospital at dito ay tuluyan na ngang binawian ng buhay ang ama ni Dalmi. Sa huling tagpo ng kwento sa kasalukuyang panahon, ipinakita na si Nam Do-san ay nagdiriwang kasama ang kanyang mga kaibigan dahil nakagawa sila ng technology patungkol sa facial recognition. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga susunod ko pang video o topic. Like at comment ka na din kung anong movie o topic ang gusto mong ma-feature at subukan nating gawan yan ng video. Thank you.